Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Santiago. Walang eksaktong taon, probinsya ng Mindanao. Nang mga panong ito, kasalukuyang nanunungkulan bilang pulis itong si Santiago sa maliit na bayan sa probinsya ng Aklan. May katagalan na din sa serbisyo at masasabing marami na din itong karanasan pagdating sa mga krimen. Tubong Maynila itong si Santiago na destino sa probinsya bilang kasapi ng Special Action Forces dahil na din sa banta ng terorismo sa lugar. Ngunit hindi inaasahan ng binata ang madadatnan. Kakarating pa lang nito sa probinsya, naatasan na silang pasukin ang pinag-iinalaang kuta ng mga grupo. Nasa gitna ito ng bayan, kaya kinakailangan ang tulong ng kanyang pangkat para maiwasan ang mas malaking pinsala kung sakaling manlaban ang mga terorista. Nagawa nilang makapasok sa kuta, ngunit hindi terorista ang mga nasa lugar, kundi grupo ng mga magsasakang nag-aaklas laban sa pamahalaan ng probinsya. Ang namumuno sa kanila, tinawag sa pangalan na Mang Simon. Kumalma kayong lahat. Hindi kami lalaban. Wala ngang sandata sa lugar na ito eh. Nagtitipon lang kami para pag-usapan ang mga gagawin namin sa kilos protesta bukas sa umaga. Wika ni Mang Simon. Huwag po kayo mag-alala. Hanggat nakikipagtulungan po kayo sa amin, wala pong mangyayaring masama. Tugon ni Santiago. Dinala ang matanda sa presinto para sa ilang katanungan. Hindi naman ng laban ang mga kasama nito dahil wala naman silang balak manggulo. Matapos ang ilang katanungan, hinayaan din nilang makaalis ang matanda. Ang hindi alam ni Santiago na ang pagtatagpong iyon ang lubusang makakapagpabago ng kanyang paniniwala at pagkatao. Matapos ang kanilang trabaho sa parehong gabi, umuwi na ang binata. Malakas ang buhos ng ulan ng mga oras na yon. Nakita nito si Mang Simon na nakatayo sa labas ng presinto. Magandang gabi po. Mang Simon, kayo yung kasama namin kanina, hindi ba? Tanong ni Santiago. Ay magandang gabi din sa'yo. Tama ka ako nga. Hindi ako makalis. Kita mo naman ang lakas ng ulan. Pasensya ka na kung nakikisilong ako dito nang walang paalam. Tugon ni Mang Simon. Naku, wala po yun, Manong. Teka, saan po ba kayo uuwi? Baka pwede ko kayong ihatid. Muling tanong ni Santiago. Malayo kasi ang bahay ko dito sa bayan eh. Paniguradong mababalot ng putik ang sasakyan mo. Ayos lang ako iho. Antayin ko na lang na tumila ang ulan at doon ako maglalakad pa uwi. Tugon ni Mang Simon. Ngunit nagpumilit si Santiago dahil alam niyang delikado ang daanan lalo pa pag 10 oras na ng gabi. Wala pong problema kahit madumihan yung sasakyan ko. Halina po kayo, Manong, ihatid na kita. Muling wika ni Santiago. Kung ganun, kung talaga mapilit ka, hindi ako tatanggi. Huwag mo lang akong sisisihin kung mapuno ng putik ang sasakyan ba. Nakangiting wika ni Mang Simon. Napagtanto ni Santiago na napakabait nito. Habang nasa biyahe, hindi maiwasan ng binatang magtanong tungkol sa kung ano ang dahilan ng kanilang kilos protesta. Manong, kung hindi naman po kalabisan sa inyo, maaari ko bang malaman kung bakit kayo nagsagawa ng kilos protesta? Tanong ni Santiago. Hindi patas ang pamamalakad pagdating sa aming mga magsasaka eh.
hindi nilagdaan ng alkalde ang proyekto ng pagpapatubig, makakasira daw sa gagawing irigasyon sa kabuuang ekstruktura ng bayan. Lalo pat may mga dayuhang mamumuhunan na darating titignan daw ang lugar. Ang mas nakakatakot pa, baka sapilitan kaming paalisin sa lupang pagmamay-ari namin. Tugon ni Mang Simon. Naku, hindi nga makatarungan ng gagawin ng munisipyo. Sige Manong, titignan ko kung anong pwede kong gawin. Pero hindi ako mangangako. Alam niyo naman, hamak na pulis lang ako Tapos hindi pa ako taga dito sa lugar. Wika ni Santiago. Ay nako iho, mag-aaksaya ka lang ng oras. Dahil hindi ka haharapin ni Mayor. Masyado siyang abala sa ibang bagay. Pwera na lang kung mapera ka at alam niyang may mapapala siya sa'yo. Wika ni Mang Simon. Napailing na lang si Santiago sa sinabi ng matanda. Grabe naman talaga. Pero wag kang mag-alala Manong. May mga kakilala ko sa Maynila na pwede makatulong sa inyo. Yun nga lang matatagalan. Muling wika ni Santiago. Nako iho, maraming salamat ha. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa amin yung mga lupang ipinamana pa ng mga ninuno namin. Pinaglaban nila ito ng buhay nila Kaya hindi rin namin basta-basta isusuko ang lahat. Muling wika ni Mang Simon. Ilang sandali pa ay narating na ng mga ito ang tahanan ni Mang Simon. Inaya nito si Santiago na pumasok muna at magkape. Doon nakilala ng binata ang anak ni Mang Simon, si Elohim. Tay, andito na po pala kayo. Magandang gabi po. Sino ho yung kasama niyo? Tanong ni Elohim. Isa siyang pulis. Nagmagandang loob na ihatid ako dito dahil napakalakas ng ulan. Ay iho, ano nga pala uli ang pangalan mo? Tanong ni Mang Simon. Kagad namang nagpakilala si Santiago. Maraming salamat sa paghatid sa tatay ko ha. Ako nga pala si Elohim. Pasok po kayo sir. Naupo ang tatlo sa lamesa. Habang nagkakape ay pinagpatuloy nila ang usapan. Napag-alaman ni Santiago na matagal ng problema ng mga magsasaka sa lugar ang patubig. Ilang beses na rin silang nasasangkot sa marahas na komprontasyon dahil maraming beses nang tinangka ng pamahalaan na paalisin sila sa lugar. Mga wala silang puso. Hindi na sila naawa sa amin. Kung hindi lang dahil kay tatay, matagal ko nang nilabanan ng mga yun Wika ni Elohim. Nakagad namang sinaway ni Mang Simon. Kailanman hindi naging sagot ang karahasan. Yan ang palagi kong sinasabi sa'yo. Lalo lang lalala ang gulo. Wika ni Mang Simon. Pasensya ka na sir, sana maintindihan mo rin yung lagay ko ha. Hindi ko lang po maiwasang magalit. Sa tuwing naaalala ko, papaalisin kami sa sarili naming lupa. Ano ba naman yun? Muling wika ni Elohim. Ano nga bang basehan nila para gawin yun? Tanong ni Santiago. Sinasabi ng pamahalaan na matagal na daw naibenta sa kanila ang lupang sinasaka namin. Iho, wala kaming kalam-alam. Hindi rin sila makapagpakita ng mga papeles na talagang nabenta nga ang lupain. Muling wika ni Mang Simon. Ganun po ba Manong? Huwag po kayo mag-alala. Hanggat wala silang pinangahawakan, hindi nila kayo mapapalis dito. Muling wika ni Santiago. Yan na nga ang problema sir Ginagamit pa nila ang mga terorista para takutin kami. Ang ilan sa mga kababaryo namin nag-aalisa na dahil sa banta ng mga terorista. Hindi mo rin kami masisisi kung sakaling maisipan naming lumaban. Wika ni Elohim.
Hindi akalain ni Santiago na ganon kalala ang problema ng mga residente sa lugar. Matapos makipag-usap, kaagad nang nagpaalam ang binata. Pagdating nito sa opisina, kinausap niya ang kasamang pulis na ang pangalan ay Anton. Andon, may tatanong ako sa'yo. Pero wala dapat makaalam ha? Maliwanag ba? Wika ni Santiago. Teka, parang kinakabahan ako sa tanong na yan eh. Ano ba yun? Tanong ni Anton. May alam ka ba sa gulong nangyayari sa pagitan ng mga magsasaka at ng munisipyo? Tanong ni Santiago. Bigla namang tumingin sa paligid si Anton. Hinila palabas ng presinto si Santiago. Payo lang Santiago ha. Huwag ka nang makisali. Mahirap kalaban si Mayor. Wika ni Anton. Teka, sandali lang. Hindi ko naman kinakalaban si Mayor ah. Nagtatanong lang naman ako kung may alam ka sa mga nangyayari. Muling wika ni Santiago. Kasi, ano ba? Matagal nang sigalot yan eh. Ang totoo, simula nang maupo si Mayor Esperon, nagsimula nang magakla sa mga magsasaka. Hindi ko alam yung buong pangyayari pero sa pagkakarinig ko, may mga pinapatay na magsasaka si Mayor eh. Yung nakaraang taon lang pero syempre, ayoko maniwala. Mahirap na no? Muling wika ni Anton. Ganun ba? Kung may patayang naganap, siguradong merong investigasyon. Sino naman ang naitalaga? Tanong ni Santiago. Yan pa ang isang misteryo sa kasong to. Walang record ng mga nangyari. Muling wika ni Anton. Kalokohan naman yata yung sinasabi mo, Anton. Paanong mangyayaring may patayan pero walang anumang ebidensya ng mga naganap? Muling wika ni Santiago. Ang hinala ko sir, pinagtakpan ng mga nasa taas ang nangyari. Hindi na nga nakita yung pamilya ng biktima eh. Pag-uusap ng dalawa. Dito na tumibay ang hinala ni Santiago na talagang may anomalyang nagaganap. Pagsapit ng hapon, bumalik ang matanda sa tahanan ni Mang Simon. Tila pinag-adya ng tadhana dahil habang papalapit ito sa bahay ng matanda, namataan ni Santiago ang ilang armadong kalalakian. Dali-dali nitong kinuha ang baril na nasa likod ng sasakyan. Akmang bababa na sana ito nang mapansin siya ng isa sa mga kalalakian. Kaagad itong lumapit sa kotse. Binuksan ni Santiago ang pinto ng sasakyan. Hindi naka-uniforme ang binata, kaya hindi kaagad nakilala ng mga kalalakian na isa siyang pulis. Ngunit nang mapansin ng mga ito ang dalang baril ng binata, dali-daling bumalik ang lalaki. Pinaulanan ng bala si Santiago. Maswerteng nakapagtago ang binata sa pinto ng sasakyan. Ngunit hindi pa rin ito nakaligtas. Tinamaan sa kanang balikat si Santiago. Hindi naman ito makagante ng putok dahil may mga kabayan sa paligid na maaaring madamay. Ilang sandali pa ay huminto na ang putukan. Nang sumilip si Santiago ay wala na ang mga kalalakian. Dali-dali itong tumayo. Pinuntahan si Mang Simon. Nakahinga ito ng maluwag dahil hindi napahamak ang matanda. Kalmado pa itong nakaupo sa atangan ng tahanan. Aba, mukhang malala ang tama mo ah. Halika, gamutin natin yan. Wika ni Mang Simon habang marahang tumatayo. Pumasok naman ng tahanan si Santiago. Ilang sandali pa ay dumating sa Elohim. Ikaw pala yan, sir. Mabuti na lang hindi kayo napuruhan. Mga tauhan ni Mayor yung mga yun eh.
Naniningil sila ng buwan ng buwis dito sa baryo. Tugon ni Elohim. Halos buwan-buwan na lang ginagawa yan eh. Nataong araw ng paniningil nila kaya nagpang-abot kayo. Mabuti na lang, hindi ka namatay. Muling wika ni Mang Simon. Oo nga po Manong eh. Aray ko. Ngayon may dahilan na ako para magpadala ng tao dito. Elohim, pwede mo bang kunin yung radyo ko dun sa sasakyan? Wika ni Santiago. Dali-dali namang kumilos sa Elohim. Pagbalik nito, kaagad tinawagan ni Santiago ang mga kasamahan. Hindi naman na kailangan gawin pa ang bagay na yan, Tenyente. Baka mas lalo pang lumala ang gulo eh. Kapag meron silang nakitang operatiba ng kapulisan dito. Muling wika ng matanda. Ramdam ni Santiago ang takot nito kahit napakakalmadong magsalita ni Mang Simon. Kailangan Manong may nangyaring barilan. Kailangan ng presensya ng kapulisan. Hayaan nyo, wala namang mangyayaring engkwentro Paniguradong matatakot na ang mga yun na bumalik dito. Tugon ni Santiago. Ilang minuto pa ang nakalipas ay dumating ang mga kasama ni Santiago. Kasama ng mga ito si Anton. Tenyente, anong nangyari? Nakilala mo ba yung mga bumaril sa'yo? Tanong ni Anton. Hindi Anton, nakatakip yung mukha nila Pero sabi ni Mang Simon, mga tauhan daw ni Mayor. Tugon ni Santiago. Naku po, mahirap nga yan. Kung sakaling tauhan sila ni Mayor, paniguradong nakilala ka ng mga yun. Mag-iingat ka, Santiago, dahil malamang pag-iinitan ka nun. Muling wika ni Anton. Ilang sandali pa matapos ang investigasyon. Kaagad na ding nagpaalam ang mga kasama ni Santiago. Nagpaiwan ng binata para sa ilan pang katanungan mula sa mga residente. Hindi ito nagawa ng mga kasama ni Santiago dahil natatakot ang mga itong magsalita dahil wala nang tiwala ang mga ito sa kapulisan. Pasensya na kayo sa mga kababaryo ko. Nawalan sila ng tiwala sa kapulisan dahil ginagamit ng mga ito ang kanilang kapangyarihan at posisyon para magkapera. Pero kakausapin ko sila at susubukan ko na kumbinsihin kung magsasalita. Wika ni Mang Simon. Sige po Manong, maraming salamat Kailangan ko po kasi ng mga testamento mula sa kanila para makausad yung kaso. At isa pa, para din to sa inyo Hindi tayo makakahingi ng tulong sa militar kung walang basihan ng aktibidad ng mga terorista. Tugon ni Santiago. Kaagad nang lumakan ng matanda. Naiwan sa tahanan si Elohim upang bantayan ang binata. Nakaupo ito sa mesa habang may kung anong binubuklat. Napansin din ni Santiago ang nakasuot na medalyon at ang nakaagaw ng pansin ay ang malaking medalyon na may imahe ng isang lalaki. May hawak na tabak at 7 kababaihan sa baba nito. Pamilyar sa binata ang medalyong iyon dahil may ganong pagmamay-ari ang kanyang yumaong ama. Elohim, matanong nga kita. Talaga bang naniniwala ka sa mga anting-anting? Biglang napangat ng tingin sa Elohim. Lumapit sa kinauupuan ni Santiago. Hindi lang basta naniniwala, Tenyente. Ilang beses ko na ding napatunayan ang bisa ng mga ito. Lalo na ang isang to. Tugon ni Elohim. Sabay pakita ng medalyon na kapareho sa kanyang ama. May ganyan din yung tatay ko noon Pero bago siya mamatay binaon niya Kasama ng mga maliliit na libro. Parang panyo na may nakasulat ng mga dasal.
Wika ni Santiago. Sayang naman. Sana pinasa na lang sa'yo. Tugon ni Elohim. Ewan ko nga ba. Hindi naman ako interesado sa mga ganong bagay. Kaya siguro, hindi pinamana sa akin ni tatay ang mga yun. Bueno, ano nga pala ang bisa ng medalyon na yan? Tanong ni Santiago. Una sa lahat, ang tawag sa medalyon na to ay atardar. Isa sa bahagi o tipak ng medalyong Infinito de Deus. Maraming gamit ang medalyon eh. Depensa, pangontra sa spiritual na atake. Marami pang iba eh. Pero ang pinakagusto ko sa lahat, yung pamparusa. Hindi ko nga lang nasubukan pero sabi ni tatay, napakabisa daw nun at delikado. Kasi sa tuwing gagamitin niya daw ang dasal at orasyon, nababawasan din ang spiritual na integridad ng ating katawan. Wika ni Elohim. Napakamot naman ng noo ang binata dahil wala itong naunawaan sa mga sinabi ni Elohim. Pasensya ka na, Elohim ha. Pero sa totoo lang wala talaga akong naiintindihan eh. Ang alam ko lang, pag sinabing anting-anting, pangproteksyon at pangontra, yun lang kasi ang ipinamulat sa akin ni tatay noon. Tugon ni Santiago. Nung kabataan ito, pilit pinapaunawa ng kanyang ama ang tungkol sa tangan nitong gamit. Ngunit wala sa isip ni Santiago ang tutukan nito ng pansin. Naintindihan ko naman, Tenyente, pero alam mo, ngayon masigit na kailangan ng ganitong uri ng proteksyon. Alam kong mahirap maniwala ng walang pruweba, pero bakit hindi mo subukan? Ikaw mismo sa sarili mo magpatunay. Teka, sandali lang, may kukunin ako. Muling wika ni Elohim. Pumasok ito sa kwarto ng ama. Pagbalik ng binata, meron siyang dalang panyo na may kung anong nakasulat. Ang tawag dito ay talandro. Kagaya ng mga dasal na nakasulat sa mismong medalyon, nakalagay din sa talandrong ito ang mga basag at susi sa bawat orasyon at ang pangalang nakaukit sa medalyon. Mas detalyado ang mga nasa talandro kasi sinasaad dito kung para saan ang bawat orasyon. Pagpapaliwanag na Elohim. Pinagmasdan ni Santiago ang binigay na panyo sa kanya. At ang nakaagaw ng pansin nito, ang hawak na tabak ng lalaking nasa medalyon. Eto naman, sino ba tong taong to? Tanong ni Santiago. Ang imaheng yan, si Amang Atardar, at ang hawak niyang nagliliyab na espada, tinatawag na itak ni Atardar. May nakahiwalay na dasal para dyan. Yan ang sinasabi kong pinakagusto kong parte ng medalyon. Sa bandang bewang naman ni Amang Atardar, makikita mo ang mata ng Infinito. Yan naman ang simbolo ng walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. At doon sa bandang ibaba ay ang 7 Birhenes. Sila naman ang nagbibigay suporta sa Amang Atardar. Pagpapaliwanag na Elohim. Habang tumatagal, unti-unting nauunawaan ni Santiago ang mga sinasabi ni Elohim dahil minsan na din itong tinalakay ng kanyang ama. Ilang sandali pa ay dumating na si Mang Simon. Naupo ito sa harap ng dalawa. Napansin ang mga gamit na nakalapag sa maliit na mesa. Oh, Elohim. Ano na naman yung mga sinasabi mo kay Tenyente? Muling wika ni Mang Simon. Wala naman po, tay. Nagtanong kasi si Tenyente kung para saan daw tong suot kong medalyon. Kaya pinaliwanag ko lang sa kanya. Nga pala, Tenyente, gusto mo bang subukan natin yung bisa ng medalyon ko? Wika ni Elohim. Napatingin naman si Santiago kay Mang Simon na noon ay tila nag-aantay din ng kasagutan mula sa kanya.
Subukan? Paano naman natin susubukan ng medalyon? Naku Elohim ha, baka delikado yung iniisip mo. Wika ni Santiago. Hindi, Teniente, ano ka ba? Magtiwala ka lang. Walang mangyayaring masama sa gagawin natin. Muling wika ni Elohim. Tama sa Elohim, Teniente. Magtiwala ka lang sa kanya. Pag-uusap ng tatlo. Kagad pumunta ang mga ito sa likod ng tahanan. Nagtaka si Santiago kung bakit siya dinala ng dalawa doon. Mabuti naman dala mo ang iyong baril. Yan ang gagamitin natin para subukan ng kakayahan ng medalyon ni Elohim. Ikaw mismo ang gagawa nun, Teniente. Wika ni Mang Simon. Napalingon ito kay Elohim na noon ay nag-uusal ng kung anong mga dasal. Matapos ay nagtanggal ito ng damit pang itaas. Hinubad din ng binata ang ilan pang suot na medalyon. Ang tanging naiwan, ang medalyon ng atardar. Tumayo ito sa harap ng binata. Inilahad ang katawan habang nakadipa at nag-uusal ng mga dasal. Sige na, Teniente. Subukan mong barilin si Elohim. Wika ni Mang Simon. Nalabis namang ikinagulat ni Santiago. Ano? Barilin? Naihibang ka na ba, Manong? Bakit ko naman babarilin yung anak mo? Tanong ni Santiago. Magtiwala ka lang. Isa pa, hindi ba gusto mong mapatunayan ang bisa ng medalyon? Ito na ang pagkakataon. Sige na, barilin mo si Elohim. Wika ni Mang Simon. Sa hindi malamang dahilan, tila may kung anong nag-udyok kay Santiago na bunutin ang kanyang sandata at itutok ito kay Elohim. Nanginginig ang mga kamay nito at sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ng takot si Santiago. Kinalabit ni Santiago ang gatilyo, ngunit hindi pumutok ang baril. Muli niya itong kinasa at pinaputok. Kaso nga lang ganun pa rin ang nangyari. Ginawa niya ito ng makailang ulit, pero ayaw talagang pumutok ng baril. Ano bang nangyayari dito? Ano bang problema ng baril na to? Kahapon lang nagamit ko pa to eh. Wika ni Santiago. Walang problema ang baril mo, Teniente. Sige, subukan mong paputukin sa lupa. Wika ni Mang Simon. Sinunod ito ni Santiago. Laking gulat nito nang biglang pumutok ang baril. O ngayon, sige, iputok muli kay Elohim. Ginawa ni Santiago ang sinabi nito. Ganun pa din ang nangyari. Hindi gumagana ang baril kay Elohim. Anong nangyayari? Manong, bakit hindi pumuputok ang baril ko pag nakatutok kay Elohim? Tanong ni Santiago. Yan ang bisa ng suot kong medalyon. Hindi gagana sa akin ng anumang sandata. Ngayon, Teniente, naniniwala ka na ba? Wika ni Elohim. Teka Manong, may sa demonyo ba yung suot ni Elohim? Tumawa ng malakas ang matanda. Muling nag-ayang pumasok ng tahanan. Hindi, Teniente. Ang nangyari ay manifestasyon ng kapangyarihang nakapaloob sa medalyon ng atardar. Ang tawag namin sa kalamang ito, lihim na karunungan. Ito ay mga aral na hindi alam ng karamihan. Ang ilan sa mga ito, nakalathala sa Biblia, ngunit hindi alam ng mga tawang totoong halaga nito. Pagpapaliwanag ng matanda. At para mas lalong malinawan si Santiago,
Tinuloy nito ang pagsasalaysay. Ayon sa matanda, ang Biblia ay naglalaman ng mga kasulatan o testamento ng mga naganap nung unang panahon. Kadalasan sa mga ito, naglalahad ng mga gawain ng Diyos at ng kanyang mga propeta. Nalikha ang Biblia bilang patunay sa mga kaganapang iyon. At sa tulong ng mga propeta at apostoles, nabuo ang mga kasulatan na mismong ang Diyos Ama ang nagsabi o gumawa. Karamihan dito ay ang mga himalang naganap, kagaya ng sinabi ng propeta tungkol sa pagdating ng anak ng Diyos, ang mga gawa ni Kristo, at marami pang iba. Ayon sa matanda, may ilang aklat na hindi inalakip sa orihinal na Biblia dahil ang mga ito ay nagtataglay ng mga dasal o lihim na hindi pwedeng matuklasan ng mga tao. Ngunit ganun pa man, may ilang tao ang nagawa itong masilip at mapag-aralan. Ito ngayon ang ginagamit at tinatawag natin na lihim na karunungan ng Diyos. Paano naman po yung mga albularyo, Manong? Dito ba din sila kumukuha ng kaalaman sa panggagamot? Wika ni Santiago. Oo, Tenyente. Ang mga dasal na nakapaloob sa lihim na karunungan, kadalasan tinatawag na buhay na salita, ang pinag-ugatan naman ng mga kakayahan ng isang manggagamot. Tugon ni Mang Simon. Maya-maya pa ay tumayo ang matanda at muling pumasok sa kanyang silid. Paglabas nito ay meron siyang dalang medalyon na kagaya ng hawak na Elohim. Gusto kong panghawakan mo ang medalyong ito. Pag-aralan ng mga dasal. Malaki ang maitutulong ng gamit na ito lalo pa sa uri ng trabahong meron ka. Wika ni Mang Simon. Kinuha naman ito ni Santiago at nagpasalamat dahil sa pinsalang natamo. Binigyan ng isang buwang pahinga ang binata. Ginugol niya ito sa pag-aaral ng mga dasal para sa medalyon. Hindi alam ni Santiago kung ano ang nangyayari, pero unti-unti niyang nakakabisado ang mga dasal. Patuloy din siyang nagpupunta sa tahanan nila Mang Simon upang magtanong ng mga bagay-bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Hanggang sa dumating ang araw, nahanda na ang binatang subukan ang kakayahan ng tangang gamit. Nakumpleto na ang debosyon. Ngayon maaari mo nang subukan kung magagawa mo bang paganahin ng bertud o hindi. Wika ni Mang Simon. Sa palagay ko, Manong, hindi na muna siguro. Hayaan ko na lang na ang panahon ang sumubok sa akin at sa kakayahan ko. Sa ngayon, masaya na ako nauunawaan ng mga bagay na itinuro niyo sa akin. Tugon ni Santiago. Tila nagdilang anghel ang binata. Dahil makalipas lang ang ilang araw, napasabak ito sa inkwentro laban sa mga hinihinalang terorista. Nasa kalagitnaan ng pagpapatrolya ang mga ito nang makasalubong ang ilang kalalakihang may dalang bag. Nakasuot ng jacket ang mga ito. Ngunit hindi maiwasang mapansin ni Santiago ang mga nakakubling baril sa kanilang tagiliran. Bilang pagtupad sa tungkulin, hinarang ito ng binata para magsagawa ng inspeksyon. Ngunit biglang bumunot ng baril ang isa sa mga ito. Pinaputokan ng pangkat ni Santiago. Maswerteng nakapagtago ang mga ito. Ngunit naiwan si Santiago. Lantad sa mga mata ng kalaban. Nakatutok sa kanya ang baril ng isa sa mga armado. Paulit-ulit itong kinakalabit kagaya ng nangyari kay Elohim. Hindi pumutok ang baril. Gumante ng putok ang mga kapulisan. Ngunit kagad itong inawat ng binata dahil napakaraming tao sa lugar.
Nasa labas sila ng mismong pamilihang bayan nang mangyari ang inkwentro. Dali-daling tumakas ang mga ito. Kaagad namang hinabol ni Santiago, bagay na maging siya ay nagulat. Hindi ugali ni Santiago ang humabol lalo na sa ganong sitwasyon dahil maaari siyang malagay sa alanganin. Ngunit natagpuan nito ang sarili na nakikipaghabulan sa mga terorista. Pinagbabaril niya ang mga ito hanggang sa tamaan ang isa sa mga kasamahan. Samantalang ang ilan naman ay nakatakas. Dali-daling nilapitan ng binata ang tinamaang kalaban at gaya ng inaasahan, nagtangka itong paputokan si Santiago. Huwag ka na mag-aksaya dahil hindi din puputok ang baril na yan. Iagis mo sa malayo at dumapa ka kung ayaw mong lumala ang kalagayan mo. Wika ni Santiago. Ilang sandali pa ay dumating si Anton kasama ang ilan sa mga tauhan. Pinusasan ng mga ito ang nahuling lalaki. Akmang dadalhin na sana ng ibang pulis nang biglang maalala ng binata ang sinabi ni Mang Simon na may mga tauhan ng kalaban sa kanilang departamento. Sandali lang mga kasama. Ako nang bahalang magdala sa kanya. Wika ni Santiago. Pero tingente, trabaho po namin to eh. Mahigpit na utos mula sa itaas. Nadaling kagad sa presinto ang mga huling terorista. Wika ng isa sa mga kapulisan. Ako ang mananagot kay Hepe. O baka naman nakakalimutan nyo kung ano ang ranggo nyo. Kagad namang iniwan ng mga pulis ang lalaki. Muli itong naupo sa lupa. Maraming salamat, sir. Hindi niyo ako hinayaang kunin ng mga yan. Mga bata ni Mayor yung mga pulis eh. Alam mo na siguro kung ano mangyayari. Wika ng terorista. Naupo ang binata sa harap nito at marahang nagsalita. Sige, sabihin mo sa akin kung anong pangalan mo. Damian, sir. Damian po ang pangalan ko. Damian, huwag ka masyadong madaldal. Baka ikapahamak mo pa ang mga sasabihin mo. Itiko mo ang bibig mo hanggang sa makarating tayo sa presinto. Kaagad namang tumahimik si Damian. Ilang sandali pa ay umalis na sila sa lugar. Isinakay ni Santiago ang nahuling lalaki sa kanyang kotse upang pangalagaan ang kaligtasan nito. Dahil alam niya na hindi bubuhayin ng mga kasamahan si Damian sa oras na malaman na nahuli ito ng pulis. Alam kong maaari kang patayin ng mga kasama mo, kaya dito kita sinakay sa kotse ko. Ngayon, makipagtulungan ka sa akin kung gusto mo pang manatiling buhay. Wika ni Santiago. Nagsimula itong magtanong. Hindi naman nagdalawang isip na magsalita si Damian. Inamin nito na isa siya sa mga terorista at ito ang kanyang unang misyon. Halos lahat ng kasama niya ay kagaya niyang baguhan. Sinabi din nito ang dahilan kung bakit sila naroon sa bayan ng mga oras na yun. Ayon kay Damian, napag-utusan silang mangolekta ng buwis mula sa mga mangangalakal. Sinong nag-utos sa inyo na gawin ang bagay na yon? Tanong ni Santiago. Sino pa ba? E di ang buting alkalde ng bayan. Kasabwat ng mga gawain namin ang pinaglilingkuran niyong mayor. Tugon ni Damian. Hindi ako naglilingkod sa isang ulupong. Makinig ka. Wala kang sasabihan sa mga kasama ko tungkol sa pag-uusap na ito kung ayaw mong mapahamak. Muling wika ni Santiago. Hindi naman na sumagot pa si Damian. Saktong pagdating nila sa presinto, pagkalabas ng kotse ay biglang binaril si Damian nang hindi nakikitang kalaban.
Mabilis namang nakapagtago si Santiago. Hinanap kung saan nanggaling ang putok. Ngunit hindi na ito nagawa pang makita kung sino ang bumaril. Matapos ang insidente ay kinausap ng hepe si Santiago. Nasisi ito sa naganap, bagay na inaasahan naman ng binata. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo, Tenyente? Nagpapakabayani ka ba? Tanong ng hepe. Ginagawa ko lang kung ano ang sa tingin kong tama, hepe. Ngunit may mga bagay talaga na hindi natin kontrolado. Wika ni Santiago. Ay nako, ang mabuti pa magpahinga ka muna. Kakabalik mo lang sa serbisyo, gumagawa ka na naman ng kalokohan. Suspendido ka ng 1 linggo. Huwag ka munang magpapakita sa presinto. Wika ng hepe. Tumangulang si Santiago. Kaagad na lumabas ng silid. Sinalubong naman ito ni Anton. Kumusta? Anong nangyari? Ano pa ba ang aasahan mo? Eh di suspension na naman. Tugon ni Santiago. Ay naku, sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ko alam kung natatakot si hepe na madamay o baka naman umiiwas lang dahil paniguradong sasabunin ka ni Mayor sa nangyari. Ang masama pa niyan, ikaw ang masisisi. Wika ni Anton. Hayaan mo sila, Anton. Hanggat alam mong nasa tama ka, wala kang dapat ikatakot. Sige na, mauna na ako. Pag-uusap ng dalawa. Kaagad na ding lumabas ng presinto si Santiago. Napansin nito ang 2 kalalakian na nakatambay sa gilid ng daan. Pinili ng binatang maglakad sa halip na sumakay ng kotse. Gaya ng inaasahan, sinundan siya ng mga ito. Naglakad ang binata papunta sa lugar ng wala masyadong tao. Dahil alam niyang magkakaroon ng komprontasyon. Hindi nga ito nagkamali. Dahil nang huminto si Santiago sa isang bakanteng lote, kaagad siyang pinigilan ng mga ito sa paglalakad. Huminto ka, Tenyente, kung ayaw mong mapahamak. Wika ng isa sa mga ito. Ano bang kailangan nyo sa akin? Tanong ni Santiago. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mapapahamak kung makikipagtulungan ka sa amin. May ilang katanungan kami at sana sagutin mo ng tapat. Humarap ang binata sa mga ito. Walang problema. Pero baka pwede nyong ibaba ang mga baril nyo nang makapag-usap tayo ng maayos. Wala naman akong dalang baril eh. Kaagad binaba ng 2 kalalakihan ang armas. Nagpakilala ang isa sa mga ito. Abdul ang pangalan ko. Wala kaming masamang tangka. At ang baril na dala namin ay para lang sa proteksyon. Nakita ko ang ginawa mo sa isa naming kapatid na si Damian. Alam kong intensyon mong iligtas ang buhay niya. Bakit mo ginawa yon? Sa kabila ng katotohanan na isa siyang kalaban at maaari kang mapahamak. Tanong ni Abdul. Isa akong pulis. Tungkulin kong pangalagaan ang kapakanan ng nakararami. Mapakriminal o inosente. May karapatang ipagtanggol ang sarili sa korte. Pasensya na kayo kung hindi ko nagampanan ng maayos ang tungkulin ko at namatay si Damian. Wika ni Santiago. Wala kang dapat hingin ng tawad. Para sa amin, dakilang sakripisyo ang ginawa ni Damian. Ang tanging mali lang ng taong yon, nakipagsabwatan nito sa ilan naming tiwaling kasapi. At ang nais kong malaman mula sa iyo, kung kakampi ka ba namin o kaaway. Napangiti si Santiago sa tanong ni Abdul. Ngunit bilang respeto, sinagot niya ito ng buong katapatan. Kung ituturing niyo akong kaaway, kaaway niyo ako.
Pero kung kaibigan ang tingin niyo sa akin, ganun din ang magiging tingin ko sa inyo. Huwag kayo mag-alala. Hanggat hindi kayo gumagawa ng anumang hakbang laban sa pamahalaan, mananatili akong kaibigan. Wika ni Santiago. Hindi kami kagaya ng inaakala mo, Tenyente. Ang tanging pinaglalaban namin, kapayapaan. Wala kaming balak na manggulo. Nadadamay lang kami sa mga maling gawa ng mga tiwali naming kasama. Matapos magsalita ni Abdul, kaagad na itong nagpaalam. Nakahinga ng maluwag ang binata dahil ang buong akala nito magkakaroon na naman ng bakbakan. At dahil wala namang magawa ang binata, pinili nitong puntahan si Mang Simon. Ngunit laking gulat ni Santiago nang makita ang ilan sa mga tauhan ng mayor sa baryo ng matanda. Armado ang mga ito ng matataas na kalibre ng baril. Sugatan na din ng ilan sa mga taga-baryo. Marahang lumapit ang binata para makiusyoso. Napag-alaman nito na nagbibigay na ng palugit ang alkalde sa mga tao para umalis. Hindi nagpahalata ang binata. Inantay nitong magsialisan ang mga tao at saka kinausap si Mang Simon. Tenyente, anong ginagawa mo dito? Hindi ba may trabaho ka? Tanong ni Mang Simon. Yun na nga Manong nasuspindi na naman ako Kaya ito pumunta ako sa inyo. Pero hindi ko inaasahan na ito pa ang makikita ko. Tugon ni Santiago. Nagbigay na ng palugit si Mayor. Nagbanta siya na kung hindi kami aalis sa lugar, marami ang mapapahamak. Wika ni Mang Simon. Handang lumaban ang ilan sa mga kababaryo, pero hindi kami sasapat, kaya kailangan namin ng tulong. Wika ni Elohim. Walang saysay kung lalaban kayo Elohim. Maaaring gamitin ni Mayor ang kapangyarihan niya at humingi ng tulong sa militar. Maraming pwedeng mangyari. Kaya hanggat maaari, umiwas kayo sa karahasan. Pag-uusap ng tatlo. Pagsapit ng gabi, hindi maalis sa isipan ni Santiago ang mga sinabi ng matanda. Pinili nitong doon manatili sa baryo para mapagplanuhan kung anumang hakbang na pwede niyang gawin. Hanggang sa sumagi sa isip nito si Abdul. Kinabukasan nagpaalam ang binatang bababa sa bayan. Hindi naman na nagtanong pa si Mang Simon. Pagdating sa bayan sinubukan nitong hanapin si Abdul. Ngunit sa kasamaang palad, nabigo siyang makita ang mailap na rebelde. Ang sunod nitong pinuntahan, ang kasamahang si Anton, na noon ay nasa kalagitnaan naman ng panananghalian. Ang sama mo talaga dumating Nanananghalian yung tao Ano bang kailangan mo, Tenyente? Wika ni Anton. Alam mo ba kung saan ko matatagpuan ang kuta ng mga rebeldeng Moro? Tanong ni Santiago. Ano na naman yan? Ano na naman gagawin mo? Tanong ni Anton. Ito naman, masyado kang gutom. Huwag ka na magtanong para makakain ka na. Alam mo ba o hindi? Alam ko. Pero hindi ko sasabihin hanggat hindi mo sinasabi yung pakay mo. Ay nako, may kakausapin lang akong kakilala. Yun lang. Parang kinakabahan talaga ako dyan sa binabalak mo, Tenyente. Pero sige, sasabihin ko na. Hindi mo din naman ako titigilan Kagad isinulat ni Anton ang direksyon kung saan makikita ang kuta. Pagkatapos ay mabilis nang umalis si Santiago. Tinunton ang binigay na direksyon ni Anton. Narating ng binata ang maliit na baryo sa gawing dulo ng kabayanan.
Ngunit taliwas ito sa inakala niyang tanawin. Maraming nakatira sa lugar. May mga bata at kababaihan. Wala din siyang nakitang mga armadong kalalakihan o kahit sinong may hawak na baril. Habang papasok ang binata, sinalubong ito ng pagbati mula sa mga taga-baryo. Naghahanap ang binata ng pamilyar na muka, ngunit wala siyang makita. Hanggang sa nilapitan nito ng isang lalaki, tinutukan ng baril sa tagiliran. Hinila siya papasok ng kubo at doon niya nakita si Abdul. Maligayang pagdating sa aming baryo, Tenyente. Pasensya ka na kung hindi maganda ang pagsalubong ko sa iyo. Nag-iingat lang ako. Alam mo namang mainit kami sa mata ng mga militar. Anong sadya mo dito? Tanong ni Abdul. Pinaliwanag ng binata ang pakay nito. Nung una ay hindi pa pumayag si Abdul dahil ayaw nitong makigulo sa pamahalaan. Ngunit dahil sa pag-uudyok ng ilang nakakatanda, napapayag din ito ng binata. Maraming salamat kaibigan. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Wika ni Santiago. Huwag ka magpasalamat, kaibigan. Ginagawa ko lang kung anong utos sa akin ng mga nakakatanda. Humayo ka. Huwag kang dadaan sa landas sa pinanggalingan mo. Umikot ka pababa sa burol na yan. Mas mabilis ang ruta para makarating sa kabayanan. Tugon ni Abdul. Kagad namang umalis ang binata. Bumalik ito sa baryo nila Mang Simon upang ibalita ang nangyari. Magandang balita nga yan, Tenyente. Kailangan balaan ng mga kababaryo. Ililikas namin ang mga kababaihan at matatanda. Wika ni Mang Simon. Sasabihan ko naman ang ilan sa mga kasama natin para makapaganda sila. Wika ni Elohim. Matapos ang usapan, hinanda ni Santiago ang mga kagamitan. Gumawa sila ng barikada paikot ng bayan para harangin ang mga tauhan ng mayor. Matapos ang paghahanda, salitang nagbantay ang mga taga-baryo. Nasipat naman ni Santiago ang maandap-andap na ilaw mula sa kabundukan. Isa itong senyales na nakapwesto na ang pangkat ni Abdul. Kinabukasan, dumating na ang mga tauhan ng alkalde. Napansin ni Santiago ang isang magarang sasakyan. Bumaba mula dito ang isang lalaking nakasuot ng magandang damit. Napapaligiran ito ng mga alalay. May mga kasama itong militar. Swerteng tinakpan ni Santiago ang kanyang muka dahil ilan sa mga naroon, mga kasama niya. Hinanap nito si Anton. Kagad namang natagpuan kaya pasimpleng sumenya si Santiago para makilala siya ng kaibigan. Sinabihan din ni Anton ang mga tauhan ni Santiago na kasama siya ng mga magsasaka. Kaagad naman nilang nasipat ang tenyente. Nakumpirma ni Santiago na ang taong bumaba ng magarang sasakyan, ito ang mayor. Doon pa lang niya nakita ang mukha nito dahil malimit itong magpakita sa mga tao. Kayo ang nagdala nito sa sarili nyo. Ilang beses ko na kayong binalaan pero nandito pa rin kayo. At mukhang lalaban pa, ano? Sa palagay nyo, may magagawa kayo mga magsasaka. Tanong ng mayor. Alam kong makapangyarihan ka, Mayor. At wala kaming magagawa laban sa inyo. Pero pasensya na. Hindi namin pwedeng iwanan ng lupaing pinamana sa amin ng mga magulang namin. Wika ni Mang Simon. Kung ganun, buo na ang loob niyong kalabanin ako. Huwag niyo akong sisisihin sa mangyayari. Binalaan ko na kayo. Mga bata,
Ubusin niyo lahat yan. Wika ng alkalde. Kagad nagsipag-angatan ng baril ang mga tauhan nito. Maging ang ilan sa mga kasapi ng hukbo ng militar. Maliban sa mga tauhan ni Santiago. Kagad naman itong napuna ng alkalde, kaya sinita niya ang mga ito. Ano sa palagay niyo ang ginagawa niyo? Hindi kayo susunod sa utos ko. Alam niyo bang mabigat na parusa ang rebelyon? Wika ng mayor. Pasensya na, Mayor. Pero susunod lang kami sa superior eh. At wala po siya dito. Kaya hindi rin po kami kikilos. Wika ni Anton. Kung ganon, nasaan ang taong namamahala sa inyo? Tanong ng alkalde. Nandito ako, Mayor. Mga bata, ano pang ginagawa niyo dyan? Nanlaki ang mga mata ng mayor nang makita si Santiago na kasama ang mga magsasaka. Kagad namang lumipat ng panig ang mga kasamahan ng binata. Mananagot kayo sa ginawa niyo. Yan ang sisiguraduhin ko. Wika ng mayor. Sa palagay ko, walang ibang dapat managot dito kung hindi ikaw, Mayor. Hindi kailangan ng abogado para makita ang maling ginagawa mo sa mga tao. Wika ni Santiago. Tama si Teniente. Hindi makatarungan ng... Hindi na naituloy ni Anton ang sasabihin. May kung sinong bumaril mula sa panig ni Mayor. Nagsilbi itong hudyat para naman sa mga tauhan ni Abdul para sumalakay. Mang Simon, dalhin niyo sa ligtas na lugar si Anton. Kami nang bahala dito. Wika ni Santiago. Kasama si Elohim. Sabay na sinuong ng dalawa ang walang tigil na putukan. Laking gulat na mga kalaban dahil hindi man lang nasusugatan ang mga ito. Nakatayo lang ang dalawang lantad sa mga kaaway. Walang anumang nagkukubli sa mga ito. Dahil sa nangyayari, ipinag-utos ng mayor na itutok ang atensyon sa dalawa. Teniente, maaaring may ilan sa kanila ang may tangang pangontra. Maaari tayong mapahamak. Kaya magtago ka sa likod ko. Dahil gagamitin ko na ang pinakahuling sandata ng atardar. Wika ni Elohim. Kagad namang sumunod si Santiago. Habang nag-uusal ng dasal, pinoprotektahan nito ang binata hanggang sa tuluyang matapos si Elohim. Teniente, usalin mo madasal na ito at iihip sa dulo ng iyong baril. Muling wika ni Elohim. Sabay bulong ng dasal kay Santiago. Kagad namang sinunod ng tenyente ang sinabi nito. Sa udyat ng binata, sabay na nagpaputok ang dalawa. Unti-unting umaatras ang mga tauhan ni Mayor. Lalo pa nang mapagtanto ng mga ito na napapaligiran sila ng mga Moro. Sa pagkakataong iyon, alam ni Santiago na maaaring maulit ang pangyayari. Kaya hindi na nito pinalampas ang pagkakataon na tapusin ang buhay ng mayor. Tuluyan ang sumuko ang mga tauhan nito. Pinaubayan naman ni Santiago sa mga Moro ang pagpaparusa. Maraming salamat, kaibigan. Sa wakas, malilinis na ang aming pangalan. Wika ni Abdul. Walang anuman, kaibigan. Sumainyo ang kapayapaan. Tugon ni Santiago. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Matapos ang kaguluhan, inusisa ng nasyonal na gobyerno ang nangyari. Napatunayang walang basihan ng alkalde ng bayang iyon para kamkamin ang mga lupang pagmamay-ari nila Mang Simon. At sa tulong ng ilang kakilala ng binata, nagawang ipangalan at mabigyan ng permanenteng kasulatan ang mga lupain ni Mang Simon
na labis namang kinatuwa ng matanda. Hindi na din napansin ng mga kasama ni Santiago ang nangyari dahil mas mahalaga sa kanila ang malamang tama ang kanilang desisyon na tumayo sa panig ni Santiago. Hinayaan ni Santiago na manatiling lihim ang kakayan dahil ayaw nito ng sobrang daming atensyon. Kagaya ni Mang Simon at Elohim na ang gusto lamang ay tahimik na pamumuhay. Makalipas ang 1 taon, lalo pang nadagdagan ang mga nagawa ng binata sa bayang iyon. Katagalan, itinaas ang kanyang ranggo bilang bagong hepe ng bayan. Pinili din ang binatang doon na permanenteng manirahan kasama ang kanyang sariling pamilya. Naging makabuluhan para sa kanya ang lahat ng pangyayari dahil yon ang naging simula ng panibagong buhay para kay Santiago. Sa pagdaan ng panahon, naisipan ni Santiago na magretiro sa pagiging pulis. Dahil permanenteng residente na siya ng bayan, inudyokan nito ng mga taong tumakbo bilang alkalde. Nung una ay ayaw pa nito dahil masyadong malaki ang responsibilidad na may aatang sa kanyang balikat. Pero bandang huli, naisip ng binata na marahil ito ang totoong tawag ng tungkulin mula sa Panginoon. Nanalo bilang alkalde ng bayan si Santiago dahil wala namang kumalaban sa kanya. Alam ng lahat ang nagawang kabutihan nito, pati na rin ang pagmamahal sa bayan. Kaya walang pagdadalawang isip na binoto ng mga tao. Sa kabila ng naging tagumpay, ni minsan, hindi nakaligtaan ng binata ang totoong dahilan kung bakit niya narating ang ganong antas. Ito ay dahil sa lakas ng tabak ng atardar. Ngunit nakuha niya ang lahat ng ito nang dahil sa pagmamahal sa mga tao. Opinyon para sa kwento, nakakalungkot lang isipin na yung mga taong sobrang nahihirapan para magbigay sa atin ng makakain sa araw-araw, sila pa yung naaabuso. Pero mabuti na lang, may mga taong kagaya ng ating bida na handang lumaban para ipagtanggol ang karapatan nila. Muli maraming salamat, paalam. Para sa ating mga kabayan na interesado sa spiritual bracelet, merong basbas ng albularyo at merong kasamang orasyon. Panoorin ang video. Marahuyo bracelet color black and color brown for protection. Gunita bracelet for good health, color black and color brown. 12+1 mantra bracelet, anti-stress and good fortune. Kandili bracelet version 1 and version 2 for good luck or pampaswerte. At ang huli, talaghay, kontrainggit or anti-jealousy. Link sa comment section.